Ayan po, kung ito pong mga post sa social media ang ating pagbabasihan, di umano ay pumanaw na raw po si Ading kaninang madaling araw, alas 2:15 ng madaling araw. So ayan po, at ako naman po rito ay umaasa lang po ako doon sa aking nababasa, umaasa lang din po ako doon sa mga naririnig ko dyan sa social media, kasi alam niyo naman po na malayo po ako dyan sa Manila. Nandito po ako sa Mindoro, kaya pero aktibo po akong nanonood para sa ganon ay mayroon din po akong nalalaman at mayroon din po akong ibabalita sa inyo. Ano po? So kaya po ito pong sinasabi ko dito ay base po doon sa aking nababasa dyan sa social media. Naulitin ko lang po, eksakto alas 2:15 daw po kaninang madaling araw, binawian siya ng buhay. At hanggang diyan na lamang po tayo. At bigyan ko lamang po ng reaction itong sinasabi po ng Malacanang na yung magpapakalat daw po ng fake news tungkol sa kalusugan ni BBM ay ididimanda, kakasuhan. Ay papaano naman po itong si si Claire Castro na puro fake news din po yung pinapakitang video dyan. Kaya yun po sinasabi ko na wala pong kasalanan yung mga social media influencer, dahil unang-una hinihingi lang po yung presensya ng ating Pangulo kung siya ba ay buhay pa. Ayaw nyong ipakita, bagkos nagpapakita kayo ng mga fake na videos. At isa na nga po dyan yung nagpakita rin lang kayo kasama pa si Enrile, matagal lang patay si Enrile. At dito po ay paano nyo pong ipapaliwanag ito ngayon yung bakit biglang dumami, at yan po kahapon po yan biglang dumami po yung madaling araw yata, madaling araw, biglang dumami po yung mga sundalo at militar. Sundalo at militar, parehas lang pala yun. Sundalo at mga kapulisan. At katunayan, ito po pakinggan niyo po. Ito daw si BBM ay hindi nagpakita ng within 24 hours. Kailangan na daw manumpa si BP Sara bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Ang dami ng security, mga police, military, nandun sa St. Luke's Hospital. Ano po Pag ito daw si BBM ay hindi nagpakita ng within 24 hours, kailangan na daw manumpa si BP Sara bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Ang dami ng security, mga police, military, nandun sa St. Luke's Hospital. Yun po. Alam nga namang magpapatintiro lang yung mga sundalo at saka mga pulis dyan sa St. Luke's. At sino ba, kahit gaano kataas ang, kahit na senador ka o kahit na sinong mataas kang politiko, hindi gagawin yan ng mga sundalo at kapulisan, maliban kung yung chief executive nila ay talagang pumanaw na. Yan naman po yan. Kaya po yun po yung sinasabi ko rito, na nagbabase lang po ako sa mga nababasa ko at napapanood sa social media. At again, uulitin ko lang po, kasalanan ito lahat ni Claire Castro. Siya ang nandyan sa PCO, milyon-milyon ang budget dyan, pero pati yung pag-i-edit nung picture ng video na yun ay hindi pa tinanggal si Enrile. Kaya doon po kayo nasilipan Tapos ngayon magsasabi kayo nakakasuhan, yung magpapakalat ng fake news. Wala po nagpapakalat ng fake news dito kundi si Claire Castro. Isa pa po ito. Kaya ito pa. Saan ba yun? Ayan. Ito po yung post ni Jason Sa. Ayan. Ito po ay isa pong batikang reporter ito ng Channel 7 at saka
ABS-CBN dati. At ito po yung post niya. Maaring hindi niyo po mababasa, pero babasahin ko po sa inyo. Ano? Ayan. When the top is played, anda ka... Sandali ha. Sandali lang po. Ayan. Kinuha ko lang po yung salamin ko, no? Para sigurado tayo sa ating babasahin. Ayan. Magsasaliman lang tayo. Okay. So, ang sabi po dito ni Jason sa taps at putok ng kanyon sa kampo militar, sinyales ng pagpanaw ng Commander-in-Chief. Kapag pinatugtog ang taps at pumutok ang kanyon sa mga kampo ng militar, iyon ang kumpirmasyon na wala na ang Commander-in-Chief. Jason sa broadcaster. Ayan po. So, dyan po tayo kumukuha ng kwan. At meron na rin po tayong nabasa na post po dyan na kanina nga daw po madaling araw, alas 2:15, ay binawian na raw po siya ng buhay. Ano? So, yun po. Ngayon, mukhang at saka kwan pa, ito pa mga kwan, no? Mga, kung ayaw pong magpakita ni Claire Castro ng picture ni BBM, ako po magpapakita. Kaya nga lang po kasama po ito si Noynoy Aquino. Patay na po ito. Akop, patay na rin po. Enrile, patay na po. Tapos itong si Bongbong Marcos, ayun po sila. Nagkakapi po yung pare-pareho ng multo. Ninoy Aquino, Akop, Enrile, at kasama po si BBM na nagkakapi. So, ibig pong sabihin, talagang kumpirmado na isa ng multo itong si Ading. Kasi kasama na po siya doon sa mga multo di ba? O, yun po yan. Kaya kung meron man kayong kakasuhan, ay kasuhan yung si Claire Castro. Siya ang nagpagulo ng sitwasyon. Dahil kung hindi sana puro kapiki-pikian ang ginagawa nito, hindi sana nagkakagulo ang mga netizen. At kung ordinaryong tao lang sana itong si BBM, hindi po magpupursige ang mga netizen na hanapin siya. Kaya lang po hinahanap siya dahil nasa batas po yan. Since na siya ang presidente ng Pilipinas, kailangan na magpakita siya ng proof of life. Ay ngayon, walang may papakitang proof of life. Kaya yun po yung sinasabi na within 24 hours ay idideklara na ang bagong presidente ng Pilipinas na si Inday Sara. Dahil yan naman po yung nasa konstitusyon. Ngayon, ang tunay na kalagayan ni BBM, kung ito man ay buhay pa, ipapakita ko rin po. Paano pang mabubuhay yung isang nagdurugo ang ilong, nagdurugo ang ngipin, na hindi namamalayan, nagdurugo ang tumbong, nagdurugo ang bituka, at nagkakaroon na ng puso negro dito sa tagiliran. Sa tingin niyo, magtatagal pa kaya? Yun ang sinasabi ko. Dahil, pero sabi ko nga, kung buhay pa siya ngayon, ay welcome pa rin po yung aking ino-offer. Kayang-kaya pa rin natin pagalingan yan. Ito po yung kanya ngayon.
yung itsura niya ngayon. Oh, yan oh. Yan na po siya. Oh. Napakalayo po doon sa kanyang dating itsura. At napakakon lang po, kailan lang po yan. Maganda pa yung itsura niya. Within 2 months lang, ganyan na, mukhang bangkay na. So nakakaawa lang talaga. Alam naman po natin na ito ay minamanipulate din po ng asawa nito. Kaya willing pa rin po akong pagalingin ito. Kaya lang, sinasabi ko naman po na kailangan ko maningil ng 20 billion. At para din mapagaling ko rin itong si Lisa, na alam ko ito po ay may sakit din na saltik ang sakit ito, another 10 billion. May nag-comment nga po dyan na sinasabi, wag mo nang pagalingin yan, hayaan mong mamatay yan. May kami minsan magbasa-basa po kayo ng comment dyan. Mayroon po nag-comment na ganon. Pero kung may kaparte ako dyan sa iyong sisingilin na bayad niyan, sige, pagalingin mo. Tingnan mo ito. Talagang hindi nanonood. Kung siguro napanood man yung title o yung bukana nung salita ko. Kasi kung napanood yan, hindi magkukanto, hindi magkukomment ng ganun eh. Yun po, nalulungkot po ako doon sa mga ganong tao talaga dahil tingnan mo, papayag daw pala siya. Nung una, sasabihin niyang, huwag mo nang pagalingin yan. Tapos, pero kung may kaparte ako sa sisigilin mo, ay sige, pagalingin mo. Ay talagang ito. Dito ako naaawa sa mga ganitong tao. Paulit-ulit naman yung sinasabi ko na may purpose tayo doon sa ino-offer kong pagalingin natin. Ay hindi natin, ako lang pala pagagalingin ko. Hindi ko na po kailangan ulit-ulitin dito. Lalo na kung ito ay, kung totoo, yung balita na sa makabilang buhay na siya nung kaninang madaling araw, alas 2:15, wala na po. Wala, hindi na tayo pwede mag-offer dahil hindi ko naman po kaya magpagaling ng patay. Ang kaya ko pong pagalingin yung kahit papaano humihinga pa. O kagaya sinasabi ko, pausapin nyo na si Pimentel, yung naputulan ng paa. Lalagyan ulit natin ng paa. Pero nasabi ko na po yung condition ko, kung magkano ko, ilang bilyon ang magbabayaran yan. Ganun po tayo. At saka may nag-comment po dyan na sinasabi, sana may pumato sa hamon mo para malaman na ng buong mundo at magiging sikat ka. Hindi po layunin ng inyong abang lingkod na magpasikat. Ang layunin po ng inyong abang lingkod, kaya ko ino-offer yung mga nalalaman ko or yung kakayanan ko para po tulungan itong mga kababayan nating hirap na sa buhay. Yun po ang layunin ko, hindi po para magpasikat. Unang-una, sooner or later, makikilala nyo na ako kung sino talaga si Berana. At makikilala nyo na kung anong mga kakayanan na pwede kong gawin. Sooner or later, makikilala nyo na ako. Huwag kayong mag-alala. Okay. Mapunta po tayo dito sa kwan. Nag-comment naman dyan na ang sinasabi ay ano raw po yung gamot sa makinis ang balat or makinis ang mukha, maputi ang mukha.
Yun po ang tanong. Eksakto yun tanong niya na ano raw ang gamot sa makinis at maputi ang mukha. Dito, sasagutin po kita, ang gamot po dyan, kumuha ka ng hollow blocks, kaskasin mo ng kaskasin yung mukha mo para gumaspang. Yan po ang gamot doon sa makinis ang mukha. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo. Kaya minsan, i-review ninyo yung mga comment ninyo kung tama pa ba yung pinagsasabi ninyo. So, yun ang sagot ko. Kasi makinis na yung mukha mo eh. Ano pang gamot ang hinihingi mo? So, ano bang opposite side ng makinis? Adigas, magaspang. Kaya nga, kaskasin mo ng hollow block yung mukha mo para gumaspang. Ayan. At dito naman po siya nag-comment naman na hindi ko po ikinakahiya. Sa totoo lang po, kami po ay lahi talaga na nakadapa ang ilong. Yan. Ano po ba ang dapat kong gawin at maranasan ko naman kahit paano ang tumangos ang ilong? Meron po, nandiyan po yan, hindi ko po binubura yan. Baka sabihin nyo gumagawa ako rito ng istorya. Nandiyan po yan. Yun po ang tanong niya sa akin kasi gusto naman daw niya maranasan yung maging matangos ang ilong. Sir, kasi lalaki po ito. Kung nakadapa po yung iyong ilong, bangunin mo, tatayo yan. Okay? Bangunin mo kasi nakadapa ka mo eh. Bangunin mo para tumayo. Ayan. Pero pangpiloso po, nasagot yon. Hindi po yun ang sagot ko. Ang sagot ko po ay ito. Kaya nga po, di ba, ano po ba yung paulit-ulit kong sinasabi? Dito sa mga videos ko. Kapag ka ikaw ay nag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV, walang duda, gugwapo ka, gaganda ka. So kung yung ilong mo lang ang problema mo, package na po yung gugwapo ka. Siyempre, kasama na doon yung ilong na pagagandahin yan. Wala ka namang katiwa-tiwala eh, magtatanong ka pa sa akin kung anong gamot. Sinabi ko na po yan. Kaya sinasabi ko po rito, lalo na yung magko-comment dyan na sana nga mangyari yung sinasabi mo. Bakit mo pa kailangan na lagyan ng sana? Kung ikaw ay lubos ang paniniwala sa sinasabi ko, siguro hindi naman ako magsasabi ng ganito. Kung walang pwedeng epekto. Natural, hindi naman bigla-bigla na tatangos agad yung ilong mo. Or gugwapo ka. Antayin mo, malay mo, paggising mo sa isang araw, matangos na pala yung ilong mo. O di wala ka ng pababangunin na nakadapa. Diba? Wala pong imposible sa ating Panginoon. Dangan nga lang po ang Panginoon ay hindi makapagsalita sa inyo. Kaya ako na lang po yung nagsasalita para sa Kanya na ipinaparating ko sa inyo. Subukan nyo nga ilagay sa inyong utak or puso yung pananampalataya at paniniwala. Parehas pala yun sa ating Panginoon. Ang pagkakaalam ko po, wala ako sinabi rito na walang nangyari. Kung wala pa po man pong dumarating sa inyo na blessings, na dumagsa ang blessing sa inyo, maaaring nandyan ang problema sa inyo. Tanggapin po natin ang katotohanan na kung nanonood kayo dito sa channel ko, akala lang ninyo nagbibiro ako.
or nagpapatawa ako. Lagi niyong tandaan, darating at darating po yan. Lahat ng sinabi ko, punto por punto, mangyayari. Kung hindi pa man po dumating sa inyo, may problema po kayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil mayroon na po akong mayroon na pong akong pwedeng patunayan sa inyo eh. Huwag na sa sarili ko dahil hindi nyo kaya yung ginawa ko. Pero yun man lang sanang dumikit man lang doon sa mga ginawa ko, yung pananampalataya niyo maging totoo yung inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Yun lang sana. Kasi ako sa totoo lang, kung nasubaybayan ninyo yung mga videos ko, noong ganun ako na hirap na sa buhay ko, sa napakamura kong edad noon, sa sobrang kagutuman na inabot ko, isa lang yung nasabi ko, Lord, ipinapaubaya ko na ang buong buhay ko sa iyo. Ikaw na ang gumawa ng programa para sa akin. Ilang beses ko na pong sinabi ito. Kaya ko po sinasabi ito para sana masundan ninyo. Meron dyan. Sasampalataya ka pero may kahalong sana. Paano nga hindi po kailanman mangyayari yon kung nandoon yung pag-aalinlangan mo. Dahil ako, nung pinaubaya ko na yung buhay ko sa Kanya, siya na nga ang gumawa ng programa para sa akin. Kininto ko na po yan sa inyo. Walang kaano-ano, dumarating na lang sa akin yung gagawin ko para magkaroon ako ng pera. Dahil ang sinasabi ko naman po rito, hindi naman po pwedeng ibagsak ng ating Panginoon yung pera mula sa langit. Lahat po yan may iba't ibang kadahilanan para magkapira ka. At yun po, yung way ng ating Panginoon para bigyan ka ng blessings. Ganun lamang po yan. So anyway, mahaba na po tayo. Sa lahat po ng aking mga subscriber, tiwala lang po, pananampalataya lang. At sa lahat po ng mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo para masama kayo din sa lahat ng mga subscriber ko doon sa hindi na kayang pigilan na dadaloy na blessings sa inyong lahat. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.